This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Di mo busa na pulo, gingong na iguugilat sa Marilug, Davao City. Duha, patay. Gingong pogohab sa Cagayan de Oro City, sorpresang gironda sa kapulisan. Unsa kaha ang ilang naabtan. Coronation Night sa mutya ng Tupi 2024, star-studded sa pagsalmot sa Kapuso artists. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Dili mo bus sa napulo ka tawo ang giingong naiguugilat sa Barangay Bantol, Marilug District, Davao City. Atong sayro ng detalye nini pinaagi sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, subo palandungon nga duha ka mga mag-uuma ang namatay human giingong naigo ug kilat. Bapa kang buwan sa ayo. Gikarga sa mga residente gamit ang duyan ang usa ka naggrabihan dihang naigo matud pa og kilat sa sitio Mawato, Barangay Bantol sa Marilug District, Davao City, Martes sa hapon. Nagbaklay og 2 kilometro ang mga nag-rescue padulong sa sentrong bahin sa barangay aron matabang kini. Gilayon silang giatiman sa mga miresponde nga personahe sa Central 911 pag-abot sa gym sa barangay. Apan subo palandungon, nakabsan sa kinabuhi sila si Emma Bansilan, 49 anyos, o Nenita Noah, 53 anyos. Sa unang datos sa kapulisan, anaa sa 7 ang nasamdan, 15 gidala sa ospital. Apan nadugangan ang ihap karong adlaw dihang mibaba na gikan sa umahan ang uban pang biktima, sanglit gibati na og mga pagpanakit sa kalawasan. Busa, miabot sa dili maubos sa napulo ang giingong naigo sa kilat. Saysay sa mga biktima, nag-ani sila og humay ni adto higayuna dihang kalit lang nga miulan nga dunay mga pagdalugdog. Nagpasilong ang uban sa usa ka dos andanas nga payag nga gama sa kahoy nga nakatukod sa tunga sa humayan. Sa dihang, miigo ang kilat punting mismo sa gipasilungan nila. Pagtanaw na ko sa akong kauban, kuan naman, natumba na. Unya ako, kuan ko ba, nakabangon ko, kalit ko makagawas, gamay. Kay murag na ko ibuot ba. Nagsandig matud pa ang duha ka mga namatayang biktima sa haligi nga kahoy sa payag kung asa mismo miigo ang kilat. Pagbutog yung kilat, piyong gyud ko. Pagmata na ko akong mga kauban gyud nga murag nangalagpot na ba. Sagad sa naluwas ang mga anaa sa gawa sa payag atong higayuna. Paglingi na ko sa ibabaw, yung buto ang tindakusugang dalugdog. Paglingi na ko sa ibabaw ang katong kauban namo nga si Jerry Ugaw. Aksyon na magkakiwi mo anak naman siya. Ako, hala, nadyo'y kilat kay pagtanaw na ko sa atop na igo ang haligi. Si Tatay Ramil namanday pa sa atop sa payag, kauban ang laing duha pa, dihang niigo ang kilat. Oh, nakuan ko ba nakalit ko natumba. Pero wala ka nahulog. Wala, natumba lang ko, nakurtiyan man dito akong pa. Kini matud pa ang unang higayon nga dunay residenteng naigo og kilat sa ilang barangay. So ako na pong gipanaog karong buntag kay kung pwede madala gid nato dito sa ospital. No, kay bisan pa katong magong isa na ipaso eh. Sara, abiso sa Pag-asa kung ugaling dunay mga pag-ulan inubanan sa pagpanalugdog, likayan ang pagtiner sa mga open spaces igon man kanang magpasalipod no sa usa ka struktura nga nasa tunga sa open space ang diha posible nga moigo ang kilat. Sa karon parayon pa ginatambalan sa Southern Philippines Medical Center ang mga nasamdan ng mga biktima samtang ginasikaso na sab ang pagpahiluna sa patayng lawas sa duha ka mga biktima. Sara. Daghang salamat, Argil Relator. Usa ka matang sa eksplosibo nga gamiton unta sa mga pulis nga naga-training alang sa usa ka specialized explosive course sa Libuna, Bukidnon ang mibusikad. Duha ka police instructors nasamdan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa mga litrato nga gikan sa Police Regional Office 10,
makita ang usa ka pickup truck sa kurbada nga bahin sa Puro 4 poblasyon sa Libuna, Bukidnon. Wasak ang ibabaw nga bahin sa mga sakyanan. Sa investigasyon sa Libuna Police, sakay sa mga pickup truck ang pipila ka mga police trainee ug duha ka police instructor sa usa ka specialized explosive course. Gikarga sab sa mga pickup ang explosive component nga ilang untang gamiton sa ilang practical exercise diyang mibusikan kini. So magkandak unta sila og practical exercises kaning ilahang post-blast investigation course. While ongoing sila dito sa katong area kung unta sila mag-set up, naay components na nibuto dito sulod sa sakyanan sa kaning atong mga instructor. Daling miresponde ang mga personahe sa Regional Explosives and K9 Unit alang sa pagproseso sa blast site. Nakahiagom og minor injuries ang duha ka mga instructor ug daling gidala sa ospital. Hinoon luwas na kini. Samtang walay naangol sa mga police trainee, nagpadayon ng investigasyon sa explosive unit sa PNP aron masuta ang hinungdan sa pagbusikad. Dili sa matud pa tinuod ang impormasyon nga usa ka terroristic attack ang nahitabo. Akong ikasulti atong mga ga-spread og nga mga information ato sa tanawon kung tinuod ba og dili kay makahatag mo gud na og kadlok sa atong mga lumulupyo diri sa Libuna, especially katong mga gaagi diri sa atong dalan. Na mga inana incident. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Giingong Pogo Hub sa Cagayan de Oro City, sorpresang gironda sa kapulisan. Unsa kaha ang naabtan sa otoridad? Sayron ta pinaagi ni ining report. Sorpresang giinspeksyon sa mga personahe sa Kugman Police Station ang giingong Pogo Hub sa usa ka subdivision sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. Ang inspeksyon pinasikad matud pa sa impormasyon nga nadawat sa kapulisan nga aduna matud pay pogo nga ga-operate sa syudad. Rason nga giadtuan kini sa kapulisan sa ilang pag-adto sa lugar. Tataw ang daw wala na paggamit sa lugar. Apan makita pa ang mga giingong tulganan ug mga computer desk, ingon man mga bangko nga gigamit sa operasyon sa Pogo. Gi-check namang area, negative gyud, negative. Kung makita nimo dito, mga nagkaabog-abog na mga gamit. So nabili na lang dito katong ga-construct na lang, wag na ila matong gi-renovate gyud ang lugar. Matud pa sa caretaker sa lugar nga tuig 2023 pa ulahing nag-operate ang maong Pogo Hub ug sukad na nirado. Wala na matud pa nag-operate pagbalik. Apan bisan pa man niini, nagpasalig ang Kugman Police Station nga magpadayon ng ilang monitoring sa lugar, labi pa nga ginabawal gayod ang illegal gambling activities sa syudad. Pero kaniad to, nagi daw po na Yes, na siya ikuha na ipogo. Ang ilang gawlatan na karon is kato na lang sa gikan sa PAGCOR, kaya ang PAGCOR according sa katong caretaker, ga-inspection po digya po ng PAGCOR anang area. So gawlatan na lang po ito nila, certification, according itagaan ba rin may copy at certification nga stop operation na gid sila. Giklaro sab sa PNP nga wala na sila nakita nga presensya sa daghang Chinese nationals nga nagpuyo sa lugar. Wala na ikuan dito. According ato nagihimong gyapon nila part sa kuan as kanang Murag Hotel. Pero pagkabot na mo dito wala na ikuan. Wala na gapuyo, nakita na nimo dito katon lang ga murag ayo-ayo dito mga trabante. Panawagan sa PNP ngadto sa publiko nga magpadayon sa paghatag og impormasyon kanila, ilabi na sa mga gikaingong illegal nga aktibidad sa ilang lugar. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mas mikusog pa ang bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility nga dunay international name nga Bibingka. Ulay kining nasiblatan sa gilayong 1,955 kilometers sidlakan sa southeastern Luzon. Padulong kini sa kasadpan sa gipaspason nga 25 kilometers per hour. Sumala sa pag-asa posibleng sa Biyernes kini mosulod sa PAR. Apan dili kini magdugay kay posibleng sa kanto sa PAR lang kini moagi. Kung mosulod kini sa PAR, tawagon kining bagyong Ferdy. Ubos sinuon ang tsansa nga maglandfall kini, apan pakusgon niini ang habagat. Busa ulanon ang dakong bahin sa nasod sa mga mosulod nga adlaw. Base sa rainfall forecast sa Metro Weather, posible ang ulan sa pipila ka bahin sa Sulu Archipelago, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, Caraga ug Davao Region. Dunay kusog nga mga pag-ulan sa pipila ka lugar, busa mahimong alerto sa pagbaha o landslide.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Pipila ka estudyante og magtutudlo sa usa ka tulunghaan sa Santo Tomas, Davao del Norte ang nabulabog tungod sa mikuyanap nga bomb threat sa social media. Gilayong misurrender ang suspect kinsa miingon nga dili tinuod ang iyang giingon sa social media. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Sa litrato nga kuha ni Kathleen Berdos, makita kining mga estudyante og magtutudlo sa Santo Tomas National High School sa Santo Tomas, Davao del Norte nga gipagawa sa building Martes sa buntag. Kini tungod matud pa sa mikuyanap nga Facebook post kung asa miingon kini nga duna matud pay bomba sulod sa moong tulunghaan. Wala may laing advice kundi hit gyud ang area to make sure nga walay tao nga mabilin. If ever tinuod, at least walay casualty nga mahitabo para ato karon maniguro ta ato yung i-secure ang kinabuhi sa ato ang mga estudyante binas ato mga teacher po mo nay mandato sa ato ang mga kapulisan i-secure ang area. Ang inahan nga si Grace nabalaka sa seguridad sa iyang anak. Kulba kay siyempre ang safety sa mga bata basig wala ta kabalo anytime pwede nila ipabuto, di ba? Tungod sa itabo, temporaryong isuspende ang klase sa pribado ug pangpubliko nga eskwelahan sa lungsod. Dahil usab nga miadto ang Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit ug nagpaygayon og inspection sa tibuok tulungaan. I dispatch our personnel to secure the area and then we contacted the EOD K9 for the paneling. Human sa inspeksyon, gideklara sa PNP nga luwas ug hoax o dili tinuod ang gikaingong bomb threat. Pagkahuman, dayon sab nga misurrender sa otoridad ang sospek nga giilang si alias Bob, 28 anyos, residente sa Kapalong, Davao del Norte. Conducted follow-up operation, so natin nakita nga tao na napoy na gamit nato nga pag locate sa location sa tao. So after adto na negotiation nga hitabo until such time nga nag-commit nga mo-surrender siya. Sumala sa kapulisan, miingon matud pa ang suspect nga doon na siya nakitang mga post online kabahin sa pagpamomba. Rason nga nag-post kini online. Wala matud pa kini nasayod nga ginadili ang pag-post og bomb threat o wala sab kini intensyon nga magmugna og kahadlok. Gikustudiya na sa Santo Tomas Municipal Police Station ang suspect ug mag-atubang og kasong paglapas sa Presidential Decree No. 1727 kun bomb joke o bomb threat law. Samtang, gilift na alas 5 sa hapon adlong Martes ang suspension sa tanang klase sa munisipalidad. Nagpainumdum sab ang tulunghaan nga mamahimong responsable sa pag-post ug pag-share og mga impormasyon. Ako si Kent Abrigana para sa 1 Mindanao. Suspendido una ang face-to-face classes sa usa ka eskwelahan sa Don Marcelino sa Davao Occidental. Human 24 nila ka mga estudyante ang giingong gisudlan og dawtang espiritu. Ani report ni Argil Relator. Gipangtabang kining mga estudyante sa Corona A. Cabanilla National High School sa Don Marcelino, Davao Occidental pasado las 8:30 Lunes sa buntag. Sumala sa school principal sa pagkikinabi sa GMA Super Radio Davao, usa ka estudyante matud pa ang naglisod og ginhawa. Busa, daling gidala sa health center. Apan human sa pipila ka minuto, sunod-sunod na nga nangaluya ang anaa sa 24 ka mga estudyante. Gilayong nag-ampo ang mga magtutudlo sang litituuhan nilang nasudlan og daotang espiritu ang mga estudyante. Gani, kalit lang matud pa nga misyagit ang mga estudyante og daw nahimong kusgan. Sumala sa principal, ang maong mga estudyante ay nasa grade 7, 8, 9 ug 10. Maayo na lang kay naulian rasap ang mga estudyante. Sumala sa usa ka psychologist, posible sab nga mass hysteria ang nahitabo. Ang mass hysteria kay usa matud pa ka mass psychogenic illness. It has the tendency nga kanang magtakod-takod bitaw, sir, because when we see behavior man good is it's very contagious, no? We are also highly susceptible to whatever we see. You know, we feel like these symptoms are also creeping into us po. Tambag niya, kung naatay chance ka mo palayo, dili mo tanaw, dili makadungog, kaya para dili siya murag mo takod sa atua, we do that. So, kay ang pinaka-trigger man gud niya ani is environmental in nature, it's social in nature.
Tungod sa hitabo, gipatuman una ang modular learning sa mga estudyante. Nagpulong na ang mga tagdumala sa tulunghaan ngadto sa mga hingtungdan ug sa barangay aron planuhon ang ilang sunod nga mga lakang. Nakatakda sab nga magpahigayon og blessing ug pag-ampo ang pari sa maong tulunghaan. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Gikoronahan na ang mutya ng Tupi 2024 samtang mas mipaanyag sa gabi ang pipila ka kapuso artist nga nahimong kabahin sa aktibidad. Ani ang report? Disisais ka kandidata ang nagtigi alang sa korona sa mutya ng Tupi 2024. Kini atol sa Coronation Night nga gipahigayon sa Tupi Sports and Cultural Center. Kabahin gihapon kini sa mga aktibidad alang sa 15th Agten Tupi Festival sa Tupi South, Cotabato. Gikan sa ilang festival attire, hangtod na sa ilang evening gown. Todo ang cheers sa ilang mga supporter. Ilabi na dihang napili na ang top 3 nga mitubag sa question and answer portion. How do you describe an ideal equality between women and men? I would like to point out that equality should not be solely for men and women. We should also include those in the LGBTQIA+ spectrum. I would define equality when we give equal opportunities to each and everyone despite their civil status, social status, or even gender. Sa ulahi, gikoronahan isip mutya ng Tupi 2024 si Mary Ganaba nga taga Barangay Bunaw nga maoy mo representa sa mutya ng South Cotabato sunod tuig. I feel extremely honored and I still cannot believe that I was crowned. And Tupi, I will win mutya ng South Cotabato for you. Samtang mas nahimong star-studded ang Coronation Night, dihang nahimong host si Miss Universe Philippines 2019, Gazini Ganados. Napuno sabog kilig moments dihang giharanahan ni sparkle artist Aaron Villena, dili lamang ang mga kandidata, kundi ang crowd sab. Paglapit niya dito, na-starstruck talaga ako kasi alam niyo sobrang gwapo yung... Nagpasalamat gayud sila Gazini ug Aaron sa init nga pagdawat kanila sa ilang fans. The arena that we held the pageant to was full packed and the energy was really roaring. And I have nothing but gratitude to everyone who watched a while ago. Because I appreciate all of you so much. I'm really happy and grateful. Na-feel ko talaga yung crowd dito sa Jensen, iba, lalo na sa Tupi. Parang hindi sila nalolobat. Kauban si Gary Balantay sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mas mahimong bibo ang pagsaulog sa 15th Agten Tupi Festival sa Tupi South, Cotabato sa pagsalmot sa pipila ka kapuso stars. Tara, let's go na! Og makisadya sa 71st Foundation Anniversary sa Tupi South, Cotabato o 15th Agten Tupi Festival. Kauban ang Kapuso Stars nga sila si Rufo May Quinto, Rafael Rosel ug Luke Conde. Karong alas 7 sa gabi na kana sa Tupi Municipal Hall. Daghang sorpresa sab ang giandam sa inyong kapusong istasyon alang kaninyo. Busa, see you there mga kapuso! Mas maayong relasyon tali Task Force Oro ug lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City. Lauman, human maaprubahan sa City Council ang amendments sa Task Force Oro Ordinance. Ano ang report? Madam Chair, may move for the approval of proposed Ordinance 2024-553. And a second? Objection? I hear none. Motion is hereby carried. Hingpit nga giaprubahan sa Cagayan de Oro City LGU ang ordinansa nga gaamenda sa agreements ug conditions sa Cagayan de Oro City LGU ug Task Force Oro nga puwersa sa 4th Infantry Division Philippine Army. Sa mga ordinansa, gilauman nga mas mahimong epesyente ang task force sa paghimo sa ilang tahas nga protektahan ang syudad batok terorismo, ingon man peace and order. Sigon ni Retired General Romeo Calizo nga dakong tabang kini aron mas malig-on pa ang relasyon tali lokal nga kagamhanan ug Task Force Oro. Although it will be under the command and control of 4th Infantry Division, ang pag-employ niini
It is depending on the need of the LGU in terms of security. Sa kabayan sa 4th Infantry Division Philippine Army, ilang gidawat among amendment sa ordinansa. Matod pa, magpadayon ng ilang hugot nga suporta sa Cagayan de Oro City LGU, labi pa nga sentro kini sa Northern Mindanao region. As we all know, the Task Force Oro has the mission to conduct security and stability operations against local and foreign terrorists and in support to peace and law enforcement operations of the PNP. So this development talagang masaya tayo. Dugang pagpasabot sab sa kasundaluhan sa katawhan nga dili angayang mahadlok sa ilang presensya labi na sa mga dagkong kahimuan sa syudad ug ubang lungsod. Sanglit anaa sila alang sa kalinaw. Our troops are there to protect and maintain peace and security for the people and for the communities in our area of responsibilities here in Caraga region, here in Northern Mindanao region and Caraga region as part of our area of responsibility. Kaubad si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gikumpirma sa Department of Social Welfare and Development Office Region 11 nga midangup sa ahensya ang pipila ka mga Dabawenyo nga gikaltasan ang nadawat nga ayuda sa AKA program. Sa eksklusibong pakiginabi sa GMA Super Radio Davao kang Joseph Carl Furtuosa, Information Officer sa DSWD 11, nga dili moubos sa 3 ka tawo na ang nagpasang-at og formal nga reklamo ngadto sa ilang opisina nga pulos taga Davao City. Matud pa ni Furtuosa, sagad sa mga reklamo sa pagpangalta sa ayuda pinaagi sa pagtunga sa ilang cash assistance nga nadawat sa maong programa. Samtang wala nagibutyag sa opisyal kung asa gikan nga barangay ang nagreklamo o gireklamo tungod sa padayong gilusad nga investigasyon sa buhatan. Nakahukom ang Korte Suprema nga valid ang Bangsamoro Organic Law apan gideklara nga dili mahilakip ang Sulu Province sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ano ang report ni Argel, relator? Gipasa ang Bangsamoro Organic Law niadtong 2018 nga mo'y nagmugna sa BARM isip usa ka political entity nga dunay basic nga struktura sa panggobyerno. Duha ka hugna sa plebisito ang gipahigayon niadtong 2019 aron ma-ratify ang balaod pinaagi sa majority sa yes votes. Dinhi maila ang sakop nga teritoryo sa BARM. Gi-ratify ang balaod sa kadaghanan sa ARMM gawas lang sa Sulu. Apan bisan pa man niini, giapil gihapon ang Sulu sa BARM. Kini ang hinungdan kung anong nag-file og petisyon sa korte ang probinsya sa Sulu. The court ruled that the Bangsamoro Organic Law is constitutional because it does not make BARM a separate state from the Philippines. The law did not give it the power to enter into relations with other states, nor did it grant the BARM its own sovereignty. Matters of national defense and security, citizenship, foreign policy, and foreign trade remain with the national government. The BARM's autonomy is limited to its internal governance. The fact that it was granted greater autonomy compared to other territorial and political subdivisions does not imply separation from the national government. Dugang sa Korte Suprema nga ang otonomiya sa BARM kay limitado sa internal governance. Ang mas dakong otonomiya nga gihatag sa rehiyon kay wala nagapasabot nga dunay separation sa national nga kagamhanan. Gisuportahan sab sa korte ang parliamentary nga forma sa Bangsamoro government. Wala kinigibawal basta lang mapatuman ang democratic principles. Apan gideklara sa korte nga unconstitutional ang pagsabot sa probisyon sa balaod nga nagamando sa mga probinsya ug syudad sa ARMM nga moboto isip usa ka geographical unit lakip ang mga probinsya nga wala miboto. Kalapasan matud pa kini sa Article 10 Section 18 sa Konstitusyon nga nagasulti nga ang mga probinsya, syudad ug geographic areas nga mibotar pabor sa plebisito ang maoy mahilakip sa autonomous region. As Sulu rejected the Bangsamoro Organic Law in the plebiscite, it was wrong to include the province in the BARM. Ginahulat pa ang pahayag sa BARM government ug province of Sulu labot sa nahimong desisyon sa Korte Suprema. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao. Gikumpirma sa Tagum City Health Office sa Davao del Norte nga subling nakatala og taas nga kaso sa dengue ang syudad sulod sa usa ka semana.
Base sa ulahing talaan sa Tagum CHO, miabot na sa 70 ang bagong kaso nga natala sa dengue sukad Setyembre 1 hangtod 7. Nanguna gihapon ang Barangay Visayan Village nga dunay 240 ka kaso, Mangkilam 211 ka kaso ug 195 ka kaso sa Apukon. Miabot na sab sa 7 ang natalang namatay sa dengue ug misaka na sa dulan 1,600 ang kinatibuk-ang kaso karong tuiga. Samtang padayong giawhag sa CHO ang katawhan nga mahimong aktibo sa pagbatok sa dengue, pinaagi sa 5S kontra dengue, nga mao ang search and destroy breeding sites, self-protection from mosquito bites, seek early medical consultation, support fogging in areas with clustering of cases, and sustain hydration. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Ibarugan karon ni PNP Chief Romel Marbil nga na-corner si Pastor Apollo Kibuloy maong misurrender sulod sa KOJC compound sa Davao City. Ano ang report ni John D. Esteban? Gipanghibakak ni PNP Chief General Romel Marbil ang report nga gikan matud pa si Pastor Apollo Kibuloy sa North Cotabato ug misulod sa KOJC compound sa Davao City ay misurrender. Imposible daw kini mahitabo, ingon ni General Marbil ug gibarugan nga sa Bible School nga usa sa mga building sulod sa compound na corner si Kibuloy ug laing upat pa nga akusado. Giluwatan kini nga pamahayag ni Marbil atol sa iyahang pagbisita sa Camp Quintin Merisido sa Police Regional Office 11 sa Davao City Miyerkules sa buntag. Doon lang ho siya nagpakita doon sa Bible School. Ilang naman ang ang sinasabi lang nakapasok, galing siya sa labas. Hindi po pwede mangyari yun. No, that's very impossible. Ang galing na intelligence namin and KOJC's being na-lock namin yan. No way out. Kung hindi, rinilib ko sana yung PD ng North Cotabato, malabo yun. Hindi mangyayari. We have high patrol on the ground, meron kaming intelligence, hindi lang kami. Misurrender ba o giaresto? Tubag ni General Marbil. Huli naman talaga. Mahirap kasi kung susurrender ka, dapat sumurrender for sa first day. Gusto mo naman pala sumurrender, pero kung na-corner ka, arestado ka na. Daan ang giingon sa legal counsel ni Kibuloy nga si Attorney Israelito Torion, gamitahan ang iyahang kliyente, gumikan, dili na niya kaya makita ang iyahang followers nga malisdan ug magparayon ang pagguba sa propiedad sa KOJC. Sumala ni Marbil, wala matudpay kamatuuran ang giingong unang nakustodiya sa militar ang mga akusado. Alam mo, palusot na lang nila. Just give them the benefit of the doubt. Pero wala po. Hindi po mangyayari yan. Daan ang giingon ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nga dunay nahitabong negosasyon alang sa pag-surrender ni Kibuloy, tali abogado niini ug sa Philippine Army. Usa sa mga naisgutan nga sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines mo surrender si Kibuloy ug kung ana-ana sa kustodiya sa ISAF didto na kini ipahibalo sa PNP. Ang pangutana karon kang kinsa mapaingon ang 10 million pesos nga reward money. Wala pa, hindi pa binibigay sa amin ng magbibigay. Pero sabi niya, we will give it to you. May makakuha? Of course. Ng mga, alam mo, hindi ko paano yan. No? But of course, too late talaga yan. Ilan sila, sir? I don't want to. May mga buhay kasi na kailangan may alagaan. Andam daw ang PNP sa tanang kaso nga ipasaka sa KOJC batok kanila. It's always welcome, sabi nga ni Chief, everybody has the right to sue us. Haharapin namin. May po, natutuwa po kami kung imbestigahan po kami. Let it be. Para makita nyo kung ano yung ginawa ng mga pulis at makita nyo talaga ma-uncover nyo yung katotohanan. Gikuhaan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug pahayag ang KOJC kalabot nini apan wala pa sila'y tubag. Samtang gipangurahan sab ni General Marbil ug Brigadier General Torre III ang wreath laying sa bantayog ng mga bayani sa PRO 11 ug mihatag og pagsaludo sa mga bayaning pulis. Lakip na ang amahan ni Brigadier General Torre nga si Master Sergeant Rodolfo Torre, kinsa namatay sa ambush sa Coronadal, South Cotabato niadtong 1990. I am the happiest person that we did not add another name in this memorial. Naisagawa natin ang operasyon ng mapayapa at walang namatay sa ating lahat. Nakisalusab si General Marbil sa mga pulis sa Budel fight sa PRO 11 ground. Thanksgiving daw kini, agig pagpasalamat sa dedikasyon sa mga na-deploy sa KOJC compound ato sa pag-serve sa arrest warrant batok kang Pastor Kibuloy ug sa ubang akusado nga nakakustodiya na sa awtoridad. Sukad niadtong September 8. Subling nagpasampol si Marbil sa kantang Salamat. Salamat
Gianunsyo usab ni Marbil nga dunay ihatag nga pahalipay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. alang sa mga pulis ug gihatagan sila og 5 ka adlaw nga bakasyon para matud pa sa malampusong operasyon. So, happy vacation sa mga tao natin. Mabuhay ang Philippine National Police. Mabuhay tayo lahat. Thank you very much. And before we... Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. O kanto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kinig makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.